Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na may bagay, lugar o tao na matagal mo nang gustong iwan, pero hindi mo magawa? Yung tipong every night sinasabi mo sa sarili mo na, sige, bukas na talaga, bukas na ko aalis. Pero pagising mo, ayan ka na naman nakaipit pa rin sa parehong sitwasyon, parehong gulo, parehong sakit. Para kang nakasubscribe sa isang plan na hindi mo naman ginagamit, pero ayaw mo i-cancel kasi baka ewan. May baka kasi lagi, di ba? Baka magbago. Baka maayos. Baka kailangan ka pa nila. Baka ikaw ang mali. Baka ikaw ang sumuko. Pero deep inside, alam mo rin na minsan, hindi naman talaga yung pag-alis ang masakit. Minsan, ang mas masakit, yung manatili. Yung araw-araw mong pinapasan yung bigat na hindi na dapat sa'yo. Yung paulit-ulit kang nag-a-adjust habang yung iba parang wala lang. Yung ikaw na yung lumalaban para mabuhay yung isang bagay na matagal nang patay. Ang hirap, no? Lalo na pag nasa edad ka na hindi na pwedeng sayangin ang panahon. Kaya ngayon, usap tayo. Kwentuhan lang. Kasi alam kong marami sa atin, lalo na sa edad natin na medyo kalahati na ng buhay ang nalagpasan, marami tayong mga bagay na tinolerate, pinaglaban, tiniis, kahit paunti-unti tayong nauubos. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil matibay tayo. Dahil mabait tayo, dahil nagmahal tayo, dahil umaasa tayo na kaya pa. Alam ko yan. And if no one has told you this yet, hindi ka mahina dahil napapagod ka. Hindi ka masamang tao dahil iniisip mong umalis. At hindi ka selfish kapag pinipili mo ng protektahan ang sarili mo. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung isang reality na ayaw nating harapin, pero hindi natin maiiwasan. Yung mga sitwasyon na mas masakit ang manatili kaysa umalis. Not because giving up is easy, but because staying is slowly breaking you down. Imagine mo to, para kang naglalakad sa isang kalsadang puro bubog. Oo, kaya mo. Oo, matibay ka. Oo, kaya mong tiisin. Pero habang tumatagal, ramdam mo yung bawat hiwa. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang na hindi ka na makatakbo, hindi ka na makalakad ng maayos. Kasi yung mga sugat na tiniis mo sa matagal na panahon, doon ka unti-unting nasira. Ganito rin sa buhay. May mga panahon na tayo mismo ang pumipili sa sakit dahil natatakot tayo sa unknown. Natatakot tayong magsimula ulit. Natatakot tayong mawalan. Natatakot tayong maiwan. Pero minsan, yung natatakot akong umalis ay nagiging bakit hindi ko ginawa mas maaga? Kaya simulan natin sa isang bagay na ayaw nating aminin pero lagi nating nararamdaman. Yung mabigat na pakiramdam na kahit anong gawin mo, hindi mo na masaya. Yung tipong gigising ka na may kaba sa dibdib, may lungkot sa isip, may pagod na hindi mo naman ginagawa. Parang may nakapatong sa dibdib mo araw-araw. Minsan hindi yan dahil pagod ka sa buhay. Minsan pagod ka na sa sitwasyon na hindi ka na masaya. Kung minsan iniisip mo na, baka normal lang to, hindi. Hindi normal ang araw-araw na pag-uwi na mabigat ang dibdib. Hindi normal yung lumalambot na loob mo sa tuwing may naririnig kang pangmamaliit. Hindi normal yung lagi kang umaabsorb ng sama ng loob ng iba, habang ikaw, tahanan lang ng lahat, pero walang tahanan para sa sarili mong nararamdaman. At isa pa ito yung una nating malaking sign, kapag napansin mong hindi ka na natutuwa sa sarili mo. Alam mo yung parang unti-unting nawawala yung dati mong sigla, yung dating ikaw na masayahin, palatawa, kulit-kulit, pero ngayon parang nagiging tahimik ka na lang, hindi dahil matured ka na kundi dahil nauubos ka na. Kapag dumating ka sa point na mas kilala mo na yung mga lungkot mo kaysa sa mga ngiti mo, hindi ba't sign na yon na hindi na gumagana yung sitwasyon para sa'yo? Kasi ang totoong tahanan, tao man o lugar o trabaho, hindi binubura kung sino ka. Hindi ka sinusupil, hindi ka pinapalitan ng version na hindi mo gusto. Totoong tahanan ang nagpapalakas sa'yo, hindi yung unti-unting kumukuha ng lakas mo. Tapos, eto pa yung pangalawang sign na mas masakit na ang manatili. Kapag ikaw na lang lagi yung lumalaban, alam mo yung relationship, friendship, trabaho, o kahit pamilya na ikaw na lang ang nagbibigay. Ikaw yung nag-a-adjust, ikaw yung nag-e-explain, ikaw yung humihingi ng pasensya kahit hindi naman ikaw yung may sala. Tapos sila, parang walang naririnig, parang wala silang pakialam kung nasasaktan ka. Kapagod, di ba? Kasi kahit gaano ka kabait, kapag ikaw lang ang bumubuhat, bibigay ka rin. Hindi ka robot, hindi ka bato, tao ka, napapagod ka, may hangganan ka.
At kung nararamdaman mong tumitigas na yung dibdib mo dahil paulit-ulit kang nilalapitan ng lungkot, malinaw na yon. You're trying to stay in a place that's no longer safe for your heart. At kung may isa pang bagay na lalong nagpapabigat, eto yung pangatlo. Yung hindi ka na tinatratong mahalaga. Yung parang option ka na lang. Yung parang pang-backup ka. Yung presence mo, parang wallpaper nandyan. Pero hindi napapansin. Hindi ka na tinitingnan. Hindi ka na pinakikinggan. Hindi ka na tinatanong kung okay ka ba. Masakit yun. Masakit maging hindi mahalaga sa lugar na sobrang pinahalagahan mo. Pero ito ang mas masakit. Yung mananatili ka kahit alam mong hindi ka na mahalaga. Yung nananatili ka kahit hindi ka na masaya. Yung nananatili ka dahil umaasa ka pa sa bare minimum. Hindi ka dapat mabuhay sa bare minimum. Hindi iyon pagmamahal. Hindi iyon respeto. Hindi iyon tahanan. At kung nararamdaman mo na parang unti-unti kang nagiging extra sa sarili mong buhay, parang nakikisama ka na lang sa kwento ng ibang tao, then maybe, just maybe, hindi talaga pag-alis ang dapat nakakatakot sa'yo, kundi yung idea na mananatili ka pa hanggang tuluyan ka nang mawala sa sarili mo. Kaya bago ka mapagod sa sobrang pagtiis, huminga ka muna. Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo gaano ka napagod, gaano ka nagbigay, gaano ka nagmahal. Hindi ka mahina, hindi ka talo, hindi ka masama. Tao ka lang na gusto ring mahalin, pahalagahan at pakinggan. At minsan ang unang hakbang para maramdaman mo ulit yon ay yung lakasan mong aminin sa sarili mo. Mas masakit na ang manatili kaysa umalis. Alam mo yung weird na feeling na kahit andyan ka pa parang wala ka na? Parang present ka sa eksena pero hindi ka kasama sa kwento? Yung tipong may mga moment na napapaisip ka na lang, ganito na lang ba talaga ako dito? Ganito na lang ba ako tratuhin? At kahit sinasabi mo sa sarili mo na kaya mo pa, may maliit na boses sa loob mo na paulit-ulit na nagbi-whisper, pagod ka na, umalis ka na. Pero minsan, ang pinakamatinding kalaban ay hindi yung sitwasyon, kundi yung sarili mong puso. Kasi ang puso, marunong magmahal kahit nasasaktan. Marunong magtiis kahit nauubos. Marunong kumapit kahit alam niyang hindi na siya pinipili. At doon, nagiging komplikado ang lahat. Minsan nagtataka ka, bakit ang hirap umalis? Simple lang, kasi attached ka. Naninirahan ka na doon, hindi lang sa lugar o relasyon, kundi sa memories, sa pangako, sa mga araw na masaya ka pa. Doon ka nakakapit. Pero ito nga yung irony. Kahit sobrang kapit mo, ramdam mo rin yung bigat, yung pressure, yung lungkot. Para kang hawak sa isang lubid na may tinik, oo, kaya mong hawakan, pero habang tumatagal, mas lumalalim ang sugat. At dito papasok yung susunod na malaking bagay na kailangan mong ma-recognize. Yung moment na napapansin mong mas natatakot ka nang magkamali kaysa sumaya. Yung hindi ka na makagalaw kasi feeling mo, kahit anong gawin mo, may masasabi sila. Yung fear mo, nagiging kasama mo na araw-araw. Yung simpleng paghingi mo ng tulong, napapagod ka na kasi lagi ka namang hindi pinapakinggan. Tapos minsan may mga tao pa na ang dali-daling sabihin sa'yo, di umalis ka. Pero kung ganon kadali yon, matagal mo nang ginawa. Hindi nila alam na bago ka makarating sa puntong iniisip mo nang umalis, libu-libong gabi mo munang kinwestiyon ang sarili mo. Kung tama ka ba? Kung mali ka ba? Kung may pag-asa pa? Kung deserve mo ba talaga yung mas masakit? Kaya kapag umabot ka sa point na lagi mo nang pinipilit maging okay, kahit hindi ka na okay, kailangan mong maging honest sa sarili mo. Hindi na ito healthy. Hindi na ito nagbibigay ng miralko sa puso mo. Hindi na ito nagbibigay ng awa sa pagod mo. May mga sitwasyon kasi sa buhay na inuubos ka nang hindi mo napapansin. Parang tubig sa baso, unti-unti kang nababawasan kada araw. Hindi naman biglaan, hindi naman dramatic, pero consistent. At isang araw, magugulat ka na lang, ubos ka na. At doon mo marirealize na hindi pala biglaan ang pagod. Unti-unti pala siyang dumadating habang pilit mong pinaninindigan ang isang bagay na hindi na dapat pinaninindigan. Tapos eto pa, minsan habang nananatili ka, natututo kang itago ang totoo mong nararamdaman. Gumagawa ka ng version ng sarili mo na acceptable, na safe, na hindi nakakainis. Yung tipong nagiging expert ka magpigil ng iyak, magpakasaya kahit hindi ka naman masaya, ngumiti kahit nanginginig na yung loob mo. Pero ang mas tricky dito ay ito, nasasanay ka. Nasasanay kang hindi marinig. Nasasanay kang hindi pahalagahan. Nasasanay kang ikaw lagi ang nag-a-adjust.
Nasasanay kang ikaw ang nauuna mag-sorry. Nasasanay kang ikaw ang nagpaparaya. Akala mo normal, akala mo tanda ng pagmamahal. Pero actually, tanda yun na matagal ka nang hindi minamahal pabalik. And when that realization hits, yung bigla mong mamamalayan na, sandali, bakit parang ako na lang lagi? Doon papasok yung sunod na mabigat na truth, yung takot. Takot mong baka pag umalis ka, wala na. Takot mong baka hindi ka na mahalin ng iba. Takot mong baka mas masakit ang mag-isa. Takot mong magsimula ulit. Pero eto ang gusto kong sabihin sa'yo, hindi lahat ng pag-alis ay kawalan. Minsan pag-alis ay pagbabalik. Pagbabalik sa sarili mo. Pagbabalik sa kapayapaan. Pagbabalik sa worth mo. Hindi naman kasi ito tungkol sa pagtalon sa unknown. Mas tungkol to sa pagtanggal ng sarili mo sa lugar na hindi ka na binibigyan ng oxygen. At kung iniisip mo rin yung fear of change, normal yan. Lahat tayo natatakot sa pagbabago. Lalo na kapag nasa stage ka na ng buhay na comfortable ka sa routine, sa familiarity, sa kahit papaano. Pero ang totoo, yung kahit papaano, yan din yung pumapatay sa sigla natin. Yan yung nagsisimulang sumakal ng hindi natin namamalayan. Sa bawat araw na pinipili mong manatili kahit hindi ka na masaya may nawawala sa'yo. Hindi lang panahon kundi bahagi mo. Bahagi ng tapang mo, bahagi ng self-esteem mo, bahagi ng pangarap mo, bahagi ng buhay mo. At ito yung malupit. Habang nananatili ka sila, hindi naman natututo. Hindi sila nagbabago. Hindi nila naiintindihan yung sakit mo. Kasi bakit sila magbabago? Kung lagi ka namang nandyan? Kung lagi mong tinatanggap? Kung lagi mo silang iniintindi kahit hindi ka na iniintindi? Mas masakit na pala ang manatili pero ikaw, pilit mo pa ring tinatahi yung mga bagay na hindi na talaga nabubuo. At kung naramdaman mo na ito, yung mabigat na parang lagi kang may bato sa dibdib, yung feeling na kahit kasama mo sila, parang mag-isa ka pa rin, ibig sabihin hindi ka talaga kasama, nandyan ka lang. At dun mo makikita yung isa pang sign na dapat mo nang pag-isipan ang pag-alis. Kapag unti-unti ka nang nawawala sa sarili mong mundo. Yung hindi mo na makilala yung dating ikaw. Yung content ka na lang sa bare minimum because you're too tired to ask for more. Pero hindi ka ginawa para sa bare minimum. Hindi ka ginawa para sa half-love. Hindi ka ginawa para maging wallpaper sa buhay ng ibang tao. Ginawa ka para mahalin ng buo, pahalagahan ng totoo, pakinggan ng may respeto. At kung hindi na iyon ang natatanggap mo, hindi ang pag-alis ang mali. Ang mali, yung patuloy mong tinatanggap na hindi ka mahalaga. Huminga ka ulit, ramdam mo ba yung bigat? Yan yung bigat ng mga araw na tiniis mo. At kapag handa ka nang ipagpag yan, unti-unti kang luluwag. Alam mo yung moment na bigla ka na lang titigil sa lahat. Tapos mapapahawak ka sa dibdib mo. Hindi dahil sa sakit, pero dahil sa biglaan mong realization. Grabe. Ilang taon ko na palang kinayang tiisin to. Hindi dahil mahilig ka sa drama, hindi rin dahil martyr ka, kundi dahil umaasa ka talaga. At sa totoo lang, hindi naman masama ang umasa. Ang masama lang, umaasa ka sa lugar na matagal nang walang intensyon na ayusin ka o alagaan ka. Kung napansin mo, habang pinag-uusapan natin to, may mga parte ng puso mo na parang naaalog. Yung mga bagay na matagal mo nang kinimkim, pero hindi mo maamin. Yung mga tanong na paulit-ulit mo nang tinatakbuhan. Yung mga okay lang ako na sinabi mo kahit alam mong hindi ka talaga okay. Pero ngayon, eto ka, kaharap mo na yung totoo. Yung katotohanang matagal mong iniwasan. Mas masakit ang manatili sa lugar na hindi ka nakasama sa kwento. Hindi normal ang maubos ka. Hindi normal ang matahimik ka, pero sa loob mo, parang may naglilindol. Hindi normal ang araw-araw kang natatakot na baka may mali ka na naman, na baka ikaw na naman ang mapuna, na baka ikaw na naman ang mag-adjust. Pero ito ang mas powerful na awareness. Kung kaya mong tiisin ang sakit ng pananatili ng ilang taon, kaya mo ring tiisin ang ilang buwan ng paghilom pagkatapos umalis. Kasi masakit ang umalis. Masakit yung hindi mo na maririnig yung boses na nakasanayan mo. Masakit yung wala ka nang uuwi ang routine. Masakit yung wala ka nang kahati sa pang-araw-araw mo. Masakit yung wala ka ng taong inaasahan kahit hindi ka naman pala na isa sa alang-alang. Masakit yan, hindi natin ide-deny. Pero ang mas masakit, yung manatili sa lugar na unti-unti kang pinapatay ng lungkot. Imagine this, parang may halaman ka. Araw-araw mo siyang dinidiligan, iniikot mo para masikatan ng araw, pinupunasan mo pa yung dahon, nilalagyan mo ng support pag medyo tumutuwid siya. Lahat ginagawa mo. Pero yung lupa, yung environment, yung paligid, nakakalason. Kahit anong effort mo, hindi siya nabubuhay. Ikaw yon, hindi ikaw ang problema.
Yung soil ang problema. Yung environment ang problema. Yung treatment sa'yo ang problema. May mga tao at sitwasyon kasing kahit anong pagmamahal ibigay mo, hindi talaga tumutubo. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi sila designed para alagaan ka. At dito papasok yung isa sa pinaka-mahirap harapin. Yung fact na pwede kang umalis at maging masaya. I know, weird pakinggan lalo na kung sanay ka sa tanong na, sino pa ba ang magmamahal sa'yo? Kaya mo bang mag-isa? Oo, aalis ka, pero saan ka pupunta? Minsan kasi, yung mga tanong na yan hindi galing sa concern. Minsan galing yan sa guilt tripping. Galing yan sa mga taong ayaw ka mawala kasi sila yung umaasa sa'yo. Sila yung komportable habang ikaw yung nauubos. Pero eto ang gusto kong sabihin, ng diretso at walang paligoy. Kaya mo. Kaya mong umalis. Kaya mong magsimula. Kaya mong bumalik sa sarili mo. Kaya mong mahalin ulit ang buhay mo. At kung natatakot ka kasi akala mo, baka pag umalis ka, mag-isa ka na hindi totoo yon. Minsan lang, kapag nasa maling lugar ka, hindi mo nakikita yung mga taong nakalaan para sa'yo. Mga taong marunong magmahal ng hindi ka nililiit. Mga taong marunong bumawi, hindi bumawas. Mga taong may kapasidad na i-appreciate ka, hindi gamitin ka. Kung naniniwala kang deserve mong mahalin, respetuhin, pakinggan, bigyan ng oras at halaga. Kung naniniwala kang deserve mo ng kapayapaan, hindi gulo. Kung naniniwala kang deserve mong ngumiti ng totoong galing sa puso, hindi yung pilit lang para hindi mag-away, then deserve mo ring umalis sa kahit anong lugar na hindi yan ibinibigay sa'yo. Hindi ka magiging masama, hindi ka magiging selfish, hindi ka magiging pabaya. Magiging tao ka lang na pinipili kung saan ka hindi nasisira. And here's something beautiful. Kapag natutunan mong iwan ang bagay na hindi na para sa'yo, magbubukas ang mga pinto na matagal nang nakalaan para sa'yo. Hindi ito poetry, hindi ito motivational cliche. Totoo to. Kasi habang nakakapit ka sa maling tao, maling lugar, maling sitwasyon, sarado lahat ng kamay mo. Paano ka tatanggap ng bago? Paano ka hahawak ng mas mabuti? Paano ka yayakap ng panibagong simula kung dibdib mo puno pa ng sugat mula sa mga bagay na dapat mo nang binitawan? Kung may parte ng puso mo ngayon na parang inaantok pero gumigising, yung parang sinasabing, tama. Ako na lang lagi ang lumalaban. O kaya, hindi ko nakilala yung sarili ko. O pagod na ako pero ayaw ko umamin. Ibig sabihin, handa ka na. Hindi man handa mag-alisan agad, pero handa nang makinig sa sarili. At doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi sa pag-alis, hindi sa pagputol, hindi sa paglayo. Nagsisimula siya sa simpleng pag-amin na pagod ka na. Na hindi ka masaya, na deserve mo ng mas mabuti. At kapag nag-start na yung awareness na yan, unti-unti kang lalakas. Unti-unti kang magigising. Unti-unti mong makikita yung sarili mo na parang bangon ng bangon kahit dahan-dahan. At darating yung araw na hindi ka na matatakot umalis. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil mas kilala mo na ang sarili mo. Mas mahal mo na ang sarili mo. Mas pinipili mo na yung buhay na nagpapalakas sa'yo. At kapag nandun ka na, promise, mararamdaman mo yung gaan na hindi mo maalala kung kailan mo huling naramdaman. At sasabihin mo sa sarili mo, dapat noon ko pa ginawa ito. Pero okay lang, ngayon ko na-realize ang worth ko. So hey, kung nakaabot ka dito, gusto kong malaman mo to. Hindi mo kailangan ng pahintulot para alagaan ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng approval para piliin ang kapayapaan mo. Hindi mo kailangan ng sorry mula sa mga taong nanakit sa'yo para magsimula ulit. You deserve a life where you are loved, valued, and respected. And if staying no longer gives you that, mas masakit ang manatili kaysa sa pag-alis.